walang hanggan. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humantag sa lubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ang panahon malapit na ang pagdating niya. Humanda ka, humanda na, humandang sa lubungin siya. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Ikaw, ako, tayong lahat magkakasama. Walang mawawaglit kahit isa. Walang mawawaglit kahit isa. Hello, magandang umaga po sa ating lahat, mga giliw naming mga taga-subaybay. Kamusta po kayo sa mga oras na ito? Ang inyong pong lingkod, Brother Serge. At Brother Jonathan. Kami po ay inyong mapapakinggan dito po sa radyo natin, 101.7 San Jose. At siyempre, batiin natin sa control si Ma'am Mayan. Mayan at saka si Sir Robert. Robert. Kanina nakita natin, pagdaan natin kanina na si Ma'am Candy. At siyempre yung kanyang mga kasama. Binabati natin, maligayang pakikinig at God bless po. Parang masaya sila sa araw na ito. Yes, dapat. Kasi pag malungkot ay nababawasan ng ilang minuto ang ating buhay. Kami po ay inyong mga kasama sa loob lamang ng isang oras dito po sa Tinig ng Pag-asa, na ito po ay may kinalaman sa mga pag-asa natin sa ating buhay. Yes. Na bagamat tayo ay mayroong mga hinaharap na mga matitinding mga hamon sa buhay, ay tayo po ay dapat magpatuloy sa ating buhay. Amen. Okay, ngayon po ay Wednesday, March 11. March 11 na, Brother Tan? Yes. Kamusta ang March 11 mo? Mabuti, super busy. Super busy. Maraming mga gawain. Opo. Pinapagkasya-kasya. Ayan. Maganda at kasya pa. Oo, kasya pa naman. Okay. So, sana po ay inyo po kaming samahan sa ating pong pag-aaral nito, at bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sumandaling manalangin. Mahal naming Diyos na ang tahanan ay nasa mga langit, Panginoon, amin pong pinupuri ka at pinapasalamatan sa umagang ito. Sa buhay at lakas, salamat po sa patnubay at pag-iingat sa amin, Panginoon. Mahal naming Diyos, nawa po ay inyo po kaming samahan, ingatan, tulungan, Panginoon. Nawa po ay pagkalubang kami ng pag-asa, Panginoon, sa mga oras na ito. Nais po naming matuto sa inyong banal na salita, kaya nga po pangunahan ang aming mga puso at isipan, Panginoon. Pagpalain po ang aming mga tagapakinig, Panginoon. Mga taga-subaybay po, alalahanin po sila, Panginoon, sa mga oras nito. Kung sila man po ay nakakaranas ng mga iba't ibang suliranin sa buhay, inyo po silang tulungan, Panginoon, alalayan. Ganoon din po, Panginoon, ang kanilang pong mga karamdaman, nawa po ay inyo po silang pagalingin, Panginoon, upang sila po ay makapagpatuloy sa kanilang mga gawain, Panginoon. Pagpalain po ang mga nangunguna, Panginoon, sa amin pong mga bayan, mga pamunuan, Panginoon. Kayo po ang pumatnubay sa kanila. At alalahanin din po, Panginoon, ang estasyong ito, Panginoon, na nawa po ay pagpalain ng mga namumuno, Panginoon. Ganun din po ang mga kasama nila, Panginoon. Salamat po sa patnubay. Ingatan kami sa araw na ito. Patawad po sa lahat ng aming mga kasalanan sa pangalan ng aming pong Panginoong Hesus. Amen.
Okay, kagaya ng ating narinig ay ang panahon ay malapit na. Yes. Ano ba ang panahon para sa iyo, Brother Tan? Pagka ang ating pag-uusapan ay ang banal na kasulatan, Oo. nung nakaraan ang pinag-uusapan natin yung mga tanda ng malapit ng pagdating ng ating Panginoon, ay totoong napakalapit na. Nakikita natin Oo. na unti-unting natutupad ang mga hula sa bago dumating ang ating Panginoon. Yes, kaya kamustahin natin ang ating pong mga kaibigan na patuloy pong nakikinig dyan sa palengke. Yes. Oo. Mayroon ba tayong mga... Sila Ate Medi, si Opo. Brother Bom, patuloy na nakikinig sa atin. Binabati natin, maligayang pakikinig po. Ganun din po sa ating pong mga tricycle drivers. Yes. At mga mamimili sa kanila sa mga tindahan ay nawa po ay ingat kayo at sobrang init talaga, Brother Tan. Matindi ang init ngayon. Kaya huwag nating kalimutan na uminom ng tubig sapagkat ang tubig ay nakakabuti sa ating katawan. Binabati din natin ang San Jose Adventist Elementary School and San Jose Adventist Academy. Opo. Sila po ay malapit na ang kanilang graduation sa March 31. Opo. At open na rin sila sa Enrollees? mga yung mga early registration at saka enrollees ay bukas na po sila. Aba. At syempre binabati natin si Ma'am Lynette Sulit. Siya po ang Dean ng College of Nursing ng Manila Adventist College, Mindoro Campus, dito po sa Aba, Sablayan. amen. Opo. Sila po yung nagpo-promote. Bukas na po ang Manila Adventist College, Opo. Mindoro Campus. Ito po ay nasa Sablayan. Opo. Ang kurso po na in-offer ay nursing. Isa pa lang po. Marami na rin silang enrollee. Nag-start na pala sila nung last na Opo. na semester ay parang 32 na. Opo. So, nakapag-start na sila. Lahat ay naayos na pati mga laboratory. So, sa susunod na semester ay bukas na po sila. Bukas na po ang kanilang registrar. Diretso na po kayo doon sa Manila Adventist College, Mindoro Campus. Aba, purihin ang Panginoon sapagkat maraming ginagamit ang Diyos para gumaling ang mga tao. Yes, kailangan ang mga medical practitioner ngayon kulang na kulang. Opo. So nag-open po dito ang Manila Adventist College. Kaya po sa ating pong mga graduates, no, nawa ay inyong subukan at tingnan kung ito ay makakabuti para sa inyo. Yes. Okay. So, Brother Tan, ay ang ating pamagat ngayon ay ang dakilang pag-asa. Pinapag-usapan natin na yung pag-asa. Pag-asa. Yes, Oo. ang dakilang pag-asa. Maraming klase ng pag-asa. May mga inaasahan tayo. Halimbawa, pagdating ng December, ang ating inaasahan ay yung 13th month pay at saka ang Christmas bonus. Pero ang dakilang pag-asa ay nandito po sa banal na kasulatan na talaga. ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Pero nawalan ka rin ba ng pag-asa? May mga inaasahan ako na Pag-asa? hindi talaga yung may mga inaasahan ako na parang wala na, mapapawi na. Pero bilang Kristiyano, dapat ay maging mapagtanggap tayo, optimistic tayo ang ating pag-iisip. Dahil may dakilang pag-asa na ipagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Amen. Okay, kamusta kaya ang ating pong mga tagapakinig? Kayo ba ay nawalan na ng pag-asa? O naubusan na ng pag-asa? Naubusan eh. Wala nang natirang pag-asa. Wala na natirang pag-asa. Kaya Huwag ngayon, tayong manghinawa, mga kapatid. Opo. Ang pag-asa po natin ay mayroong hihinto lang ang pag-asa pagka ikaw ay patay na. Hanggat nabubuhay, ay mayroong pag-asa. Pag kay Pablo nga, sabi niya, ang mabuhay ay kay Kristo, Opo. ang mamatay ay pakinabang. So, kahit na ang kamatayan pala, mayroon pa rin pag-asa. Kasi Amen. Oo. pakinabang. Basta't mamatay ka na ikaw ay nasa kay Kristo. Opo. Ayun. Okay. So,
hindi masasayang ang iyong mga pinapagalan. Yes. Pinagpagalan. Okay? So, dito mayroon tayong mababasa sa Juan 14:1-3. Ano bang binabalik Sabi niya po mo? dito, huwag mabagbag ang inyong puso. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin naman kayo sa akin. Mm. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paroroon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? At kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Okay. So, mayroong sinasabi dito na huwag mabagabag. Pag sinabing huwag, ano bang ibig sabihin ng huwag? Pasubali. Ano ba? Ang mundo kasi natin na ito ay ang mga naninirahan dito dahil sa kasalanan ay bagbag ang puso. Aba. Bagbag ang puso. Kaya alam ng Panginoon na bagbag ang puso ng bawat isa sa atin dito. Ang senaryo na ito ay kausap ni Jesus ang mga Alagad. alagad. Oo. Nalulungkot sila kasi ang Panginoon ay aakyat na sa langit. Kaya Opo. sinabi niya na huwag mabagbag, mabagabag. Oo. Kasi nga alam niyang bagbag ang puso ng mga alagad. At hindi ito message para lamang sa mga alagad. Opo. Kundi para sa ating mga nabubuhay ngayon Oo. na huwag mabagabag. Kasi nga alam niyang bagbag. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng may mga taong nakakaranas ng pang-aabuso, Oo. may mga taong nakakaranas ng kahirapan, ay bagbag na bagbag ang puso. Tama. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag mabagabag ang inyong mga puso. Oo. Ang tanging gawin ay pagkatiwalaan ng Panginoon na siya ang hahawak ng iyong buhay. Dito sa unang statement ay negative. Pero dito sa pangalawang sentence ay sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya rin naman kayo sa akin. Ito ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Kasi alam niyang may pag-asa sa ating Panginoon. Alam ng mga dapat malaman natin na mayroong pag-asa sa ating Diyos. Okay. Yes. Ang sabi pa dito ay sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Abay, pag tahanan ay ibig sabihin masaya ang tahanan. Dapat ang tahanan natin ay masaya, Brother Tan. Yes. Hindi pag sinabing malaki ang pagkakaiba ng Tahanan. ng tahanan sa tirahan. Malaki pong pagkakaiba. Aba, ay, Pwedeng ang tirahan ay bahay lang. bahay lang. Ang Pero yung tahanan may magandang relasyon sa isa't isa. Matatawag na home. home. Oh. Ang kapag ka may magandang relasyon sa isa't isa. Kaya- Kaya doon sa inihanda niya, tahanan ang ginamit niya kasi Masaya. Masaya. Oo. Masaya. Yung lugar na So, kanyang inihanda. iba yung dating sa tao kapag sinabing doon sa sa tirahan ng aking ama ay parang hindi mo Hindi angkop na Oo. gamitin yung tirahan kung sa gagamitin natin. Kasi nga may mga na dapat angkop. Opo. Okay. So, yung tahanang ito ay mayroong pag-ibig, Brother Tan. Yes. At may kaligayahan. Oo. Kaligayahan na hindi kaligayahang kagaya ng nasa sanlibutan na pagkatapos ay malulungkot ka na naman. Oo. Ayon ay walang hanggan na kaligayahan. Kaya itong dahilan, sabi ni Pablo sa mga taga-Philippians, sabi niya, ako, lahat ng mga bagay sa sanlibutan na ito, tinuring kong basura. Makamit ko lamang si Kristo. Kasi pinanghawakan niya ito. Sabi niya, huwag mabagbag ang inyong mga puso. Kaya sa amin pong mga tagapakinig, kayo ba ay nakakaranas ng kabagabagaan sa buhay? So, mayroong payo ang ating Panginoon para sa atin. Sumampalataya tayo sa Kanya. Okay? So, ang sabi pa dito ay, at kung ako'y pumunta roon at maihanda ko ang isang lugar para sa inyo, ako'y babalik. Aba, babalik pala ang ating Panginoon, Brother Tan. Okay. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Sino yung tatanggapin dito, Brother Tan? Tayo na sumampalataya sa Kanya. Kapag ka sumampalataya tayo sa Oo. Kanya. At hindi lang tatanggapin, kundi kung saan naroon ang Panginoon, ay dapat doon din kayo. Amen.
Tama po yun. Kasi tayo, nakaranas tayo ng kalungkutan sa lupang ito, Brother Tan. Lalo ngayon, maraming mga pag-aalala. Oh. Ayan. Kaya yun, bagbag ang puso, maraming mga pag-aalala. Oo. Lalo ngayon, Mataas. mahal ang gasolina, tataas ang lahat ng mga bilhin. Yung prime commodities na yan, Oo. tataas lahat yan. Oh, papaano na kami? Hindi naman tumaas ang sweldo namin. Hindi naman tumaas ang aming kinikita. Oo. So, may mga pag-aalala. Oo. May mga pag-aalala. Pero yung pag-aalala na yon, Temporary. kapag kakilala mo ang Panginoon Oo. at ipinagkakatiwala mo, tinatalaga mo Oo. ang iyong buhay sa Kanya, Oo. ay yung mga pag-aalala na yan ay baliwala. Baliwala. Okay. So, yan po ang pinakamagandang paraan para sa ating buhay, sa ating mga alalahanin, na tayo po ay lumapit sa ating Panginoon sapagkat mayroon pong pag-asa. Okay. So, ang sabi pa dito ay bakit babalik si Jesus? Ito pong dahilan kung bakit babalik si Jesus. Ito po yung matatagpuan sa Hebrew chapter 9 verse 28. 28, Hebreo 9:28. Sabi, si Kristo na inihandog na minsan upang dalhin ang mga kasalanan ng marami ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Aba, ay yun. Kaya dito ay, yung magandang salita dito ay mga sabik na naghihintay sa Kanya. May pasubali. May pasubali. Babalik siya Oo. doon sa mga sabik lang. Pero pag doon sa hindi naman sabik sa kanya, Oh, paano kaya to? Paano kaya? Saan kaya sila sabik, Brother Dan? ay kaya nga, yung doon sa una nating binasa sa John, Oo. ay sumampalataya kayo Kayo sa sa Diyos, sumampalataya din naman kayo kay Kristo. Oo. Sabi niya. Kasi kapag nagtitiwala kayo doon, ang lahat ng mga bagay na yan na kinabagabag ng inyong puso, Oo. mapapawi yan. Amen. Okay. Kaya dito ay ibig sabihin ng sumampalataya ay yung mga taong sabik sa ating Panginoon. Yes, tinanggap si Kristo Oo. bilang personal na tagapagligtas Oo. at ipinagkatiwala yung kanilang buhay kay Kristo. Kaya yung lahat ng mga kabagabagan sa sanlibutang ito Oo. ay nakasurvive sila kasi si Kristo ang sabi nga ni Pablo, sabi niya, hindi na ako ang nabubuhay Nabubuhay. sa aking sarili. Kun- Si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Amen. Okay. Sino kaya ang ating kinasasabikan sa mga panahong ngayon? Mayroon ba? Dito sa sanlibutan talagang napakaraming mga ino-offer siyempre, yung mga young professionals, Oo. ang mga gusto niyan siyempre kakagraduate niya, nag-aral, nagtrabaho. Oo. Ang gusto talaga niyan, travel, yan ang mga Oo. una eh. Hindi ko explore. sinasabing Oo. masama 'yon, hindi ko Oo. sinasabing Opo. masama 'yon. Talagang 'yun ang mga offer ng ng sanlibutan. Opo. Ayun. Mga wants. Oo. Kailangan makapag-travel, makapag-explore sa kailangan makapunta sa mga ganito. Hindi ko sinasabing masama, pero dapat kaya ang natin dito ay put God first. Unahin natin ang Panginoon. Oo. Sabi niya, ang lahat ng mga bagay na yan, na mga gusto mo dito sa sanlibutan, idaragdag ko sa iyo kapag kainuna mo ako. Yun ang magandang yun ang magandang message ng Panginoon para sa atin. Yung Yes. mga taong inuuna ang Panginoon. Pero mo dadagdagan ay kung yung pera mo ay 1 million, dadagdagan ng Panginoon. Yes, siksik liglig yung aking anak. Oo. Siyempre, nag-aral, nagtatrabaho. Dapat gusto kong ganito. Ganito ba? May sinasabi na. Ang sabi ko sa kanya, lahat ng mga bagay na yan ipagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Unahin mo ang Panginoon. Okay, sa ating buong mga tagapakinig ay nawa po ay magdulot ito ng isang magandang ugat sa ating mga puso't isipan na unahin ang Panginoon. Yes, kasi siya ang dakilang pag-asa. Amen. May pag-asa tayo dyan sa kabila lang dyan. Oo. Pero hindi yan dakilang pag-asa. May pag-asa din sa Blayan. Yes. Maraming pag-asa. Oo. Pero ang dakilang pag-asa
ay na kay Kristo. Oh, hindi lang sa Sablayan, Hindi hindi lang sa San Jose, kundi sa ating Panginoon. Okay. Yes. So, nawa po ay ating maunawaan ang ino-offer ng ating Panginoon sa ating buhay. Okay. Ang sabi dito sa Tito 2:13 ay maganda, Brother Tan. Ano Ito bang- yung tawag ng Panginoon sa ikalawang pagbabalik ng Amen. Panginoon. Sabi niya, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Ang Aba. tawag ni Pablo doon sa Mga taong sa ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon ay mapalad na pag-asa. Amen. Okay. So, nawa ay ating hintayin ito, mga giliw naming mga tagapakinig. At huwag tayong manghinawa, huwag tayong tumigil, kundi bagkos ay hintayin nating may pag-asa ang pagbabalik ng ating Panginoon. Amen. Okay? Ay para bang sa track and field, parang malapit ng sa finish line na tayo. Oo. Malapit na nating matanggap yung gantimpala, Brother Tan. Yes. Kaya huwag tayong huminto. Oo. Huwag tayong hihinto. Huwag yun. Tumakbo tayo ng mabuting pagtakbo sa Oo. Ay, paano kung nakipaglaban nadapa? tayo. Oo, pag nadapa Ay, ka babangon tayo. babangon tayo. Si Pablo, ang sabi ni Pablo, Oo. sabi niya, nakipagbaka ako ng mabuting mabuti. pakipagbaka, natapos ko ang aking takbuhin. Kaya masasabi niya na masasabi kasi kapag ang ano na ito, ang ating lakbayin sa sanlibutan ito ay parang karera. Oo. Kaya sabi ni Pablo ay finish the race, sabi niya. Pero yung mabuting pakikipag hindi nang gugulang, kumbaga talagang nasa Panginoon ang kanyang rumbo. Okay. So, yan po, no? Kung nadapa man tayo sa ating pagtakbo at sa ating mga race, ay tumayo lang tayo. Nandyan ang Panginoon. Nandyan na. Handang umalalay sa atin. Okay. So, mga giliw naming mga tagapakinig, ang ating oras ay 10:29 na po. Okay. So, ang sabi dito sa Awit 50, Awit chapter 50 verse 3 ay mayroong magandang mensahe ang ating Panginoon dito. Ito na yung mga katuparan ng mga hula. Mm. Sabi niya dito, ang aming Diyos ay dumarating at hindi siya tatahimik. Aba. Nasa harapan niya ang apoy na tumutupok at malakas na bagyo sa kanyang palibot. Aba. Ay dumarating at hindi siya tatahimik. Paano kaya to, Brother Tan? Ang ating Panginoon ay sa lumang tipan, hinulaan siya na siya ay darating. Apo. Dumating siya. Dumating siya. Bumalik siya sa langit at binili niya sa mga alagad. Sabi niya, wag mabagbag yung inyong puso. Babalik ako. Sabi niya, ito yung mga palatandaan na pag-aralan natin ng mga nakaraan. Opo. Sabi niya, ito yung mga palatandaan na ako'y babalik. Yang kasama na yung mga digmaan na yan, yung mga rumors of war, yung war, yung mga malalakas na bagyo, yung mga pag-uugali ng tao, yes, malalaman, ang sabi niya ang ano ay lalago ang karunungan, paruot parito ang mga tao. Palatandaan yan na babalik ako. At sabi sa banal na kasulatan, sabi niya ang damo ay natutuyot. Ang lahat ng mga bagay ay lumilipas, pero yung salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ibig sabihin, mayroon tapat at banal ang salita ng Panginoon na mayroong katuparan. Amen. So, kung matagal na panahon bago dumating si Kristo doon sa unang pagdating niya, at ngayon napakatagal, 2,000 years na, Opo. after na umakyat sa langit, ay magantay tayo ng kanyang pagdating. Abutan man tayo ng kamatayan, kasi mayroong aabutan talaga ng kamatayan, at mayroon ding hindi aabutan ng kamatayan sa pagbalik ng ating Panginoon. Amen. Okay. So, yan po ang magandang paalala para sa atin na ng ating Panginoon ay darating, babalik, kukunin niya tayo. Nawa po ay maihanda natin yung ating mga sarili
sa kanyang pagbabalik. Okay. Sabi pa dito ay paano ang magiging ikalawang pagdating ni Jesus? Okay. Ito po yung nakatala sa mga gawa. Oo. Acts chapter 1 verse 9 to 11. Opo. Mga gawa 1, 9 hanggang 11. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito habang sila'y nakatingin, Opo. dinala siya sa itaas at siya ay ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya ay papalayo, biglang may dalawang lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakita pagpunta niya sa langit." Aba. Okay, ang senaryo na yan, Brother Tan, ay ang mga kasama ni Jesus, ang mga alagad, no? At nagbili na siya, at pagkatapos noon ay Umakit siya sa langit. Oh. Umakit siya sa langit, may lumabas, may dalawang anghel na nakipag-usap doon sa mga alagad. 12. Oo. Sabi niya, bakit kayo nakatingin? Bakit kayo malungkot? Sabi Ibig niya, sabihin, yung nakita nyo na oo. yan, ganyan din ang kanyang Yung pagbabalik. Oh, amen. Okay, so lahat ng mga mata ay makakita sa kanyang pagbabalik. Oh, Okay. grandioso ang pagdating nito kasi Oo. kasama niya yung, mga anghel. Opo. Okay, so yan po ang isang palatandaan ng ating Panginoon ay babalik. Okay, so bago po tayo magpatuloy, tayo po ay makakarinig ng isang makalangit na awitin. Saan ka nabubuhay, mahal na kaibigan? Sa Diyos pa usapan, sarili lamang. Saan ka patutungo, langit ba o impyerno? Isipin mo ito, kaibigan ko. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ikaw ay naging tao, mahal na kaibigan, upang maglingkod sa Diyos lamang. Hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Makakamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Magpasya ka ngayon habang may panahon. Alinlangan bawiin mo ngayon. Huwag magpaliban, huwag mag-alinlangan. Pinto ng iyong puso ay bubuksan. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko.
Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Ngayon ang araw ng kaligtasan mo, kaibigan ko. Baka ang bukas ay di na darating. Buhay mo'y madaling lilipas at magwawakas. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Kaligtasan ay nasa Diyos lamang. Amen. Okay. So, sa umagang ito ay talagang tinatanong ang bawat isa sa atin, saan ka nabubuhay? Sa Diyos ba o sa pansarili? Oh, Brother Tan. Dapat mabuhay tayo Mm. na nasa ating Panginoon. Amen. Okay. So, dito ay hanapin mo ang daan tungo sa kaligtasan. Yes. So, ito ay isang buhay mo'y madaling lumipas at magwawagas. Magwawakas. Wakas, oo. Ay, oo. Saglit lang. Maigsi lang lifespan ng tao. O kagabi, meron kami nakasalubong na nag-birthday, 79. Ay talagang ay nag-celebrate. No? Dapat 79, ay malakas pa rin. minsan ano yan nagkakaroon tayo ng hindi ko inaano dapat pag nag-celebrate tayo ng ating birthday, ang naitataas ay ang pangalan ng ating Amen. Panginoon. Kasi yung buhay na ating tinamasa na 79 o 85, hindi sa atin yun. Pinahiram lang sa atin ng Panginoon. Kaya dapat maibalik natin yung papuri, pasasalamat sa ating Panginoon dahil siya yung nagbigay ng buhay sa atin. Amen. Kung minsan, ang malakas pa ako, wala pa akong maintenance. Oo. Parang yung sarili mo. Kaya nga yung tanong nung awit, saan ka nabubuhay? Sa Panginoon ba o sa pangsarili lamang? Kaya dapat ang lahat, sabi niya, kung tayo man daw ay kumakain, anuman ang ating ginagawa, mabigyan natin ng kapurihan ang ating Panginoon. Amen. Okay. So, ngayon ay, ang sabi pa dito, magpasya ka ngayon habang may panahon. Yes. Kasi nga, hindi natin alam ang buhay. Opo. Dahil maigsing alaw, ang mabilis lang daw ang buhay ay nagwawakas, dapat magpasya tayo. Intentional. Intentional. Okay. Pupunta ba tayo sa Panginoon o yung ino-offer ni Satanas sa sanlibutan na ito? Okay. Kasi sabi niya, ano ka ba? Sabi niya, sa impyerno ka ba o sa langit? Ngayon kung pipiliin mo ang Panginoon, ay piliin mo ang Panginoon. Maging tayo, napakaswerte natin sa Pilipinas. Sinasabi natin na tayo ay Kristiyano. Dinadala natin yung pangalan ni Kristo. Opo. Kasi Christian tayo, ibig sabihin tagasunod tayo ni Kristo. Ay napakaswerte natin. Kaya dapat ang maging karakter natin ay maging kagaya ni Kristo. Hindi karakter na parang okay. Dapat ay si Kristo talaga. Christ-likeness para tayo totoong Kristiyano. Okay. So, nawa po ay magising tayo sa awiting iyon na magpasya tayo, saan ba tayo nabubuhay, ngayon ang araw ng kaligtasan. At saan ka patutungo, kaibigan? Yes. Dapat alam natin kung saan tayo patutungo. Kasi alam natin tayo, hindi tayo mga mangmang pagdating sa banal na kasulatan. Alam natin ang mabuti at ang masama. Ngayon, ang pipiliin natin ay ang sa panig ng Panginoon, so gagawin natin ang mabuti. Tama po yun. Hindi yung mabuti ka ngayon, bukas hindi naman. Hindi na, hindi yan? Both yan. Mayroon tayong obligasyon. Mayroon tayong obligasyon sa ating Panginoon. Opo. Mayroon tayong obligasyon sa ating kapwa. Amen. Yun ang ng pagiging Kristiyano. Oh. Mayroon sa Diyos, mayroon sa kapwa. Okay. So, yan po ang isang pampagising na mensahe para sa ating lahat ng isang magandang awit. At siyempre, batiin natin si Ricky, Brother Tan. Yes, of course. Sir Ricky na de la Cruz ay binabati ka namin ng maligayang pakikinig at maligayang araw ng Merkules.
Ay, mamaya sisingiling ka nun. Okay. So, ngayon po ay, ang sabi pa rito sa ating babasahin ngayon ay sa Apokalipsis 1:7. Yan. Oh. Sabi sa Revelation chapter 1 verse 7, Opo. tingnan ninyo, siya'y dumarating na nasa mga ulap. Opo. At makikita siya ng bawat mata at ng mga umulos sa kanya, at ang lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Pati yung pumatay sa kanya sa krus, yung sumaksak sa kanya, makikita yung kanyang pagdating. Ito yung dakilang pag-asa para sa mga nananampalataya sa kanya. At para doon sa hindi nananampalataya sa kanya, sabi niya, at ang lahat ng lipi, sabi niya, at ang lahat ng lahi sa lupa na hindi sumampalataya sa kanya ay tatangis. Ganyan. Okay. So, yan po ang isang pagdating ng ating Panginoon. Ano pang sinasabi dito sa Mateo 24 verse 27? Sabi niya, sapagkat gaya ng kidlat na nanggaling sa silangan at nagliliwanag hanggang sa kanluran, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Okay. So, kita naman natin ang kidlat, no? Yes. Talagang, Visible siya. Visible. Okay. So, ang ibig sabihin, ng pagdating ng ating Panginoon, makikita ng... Hindi sikreto. Hindi secret. Makikita. Ang sabi sa Revelation chapter 1 verse 7, lahat ng mata Mata. ay makita. Okay. Mata. So, yan po ay isang kapag ka may mata sa ibang bansa, ay siyempre, dito rin sa Pilipinas makikita. Yes. Okay. So, merong sinasabi dito, Brother Tan, sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 and 17. Sabi niya, sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, Amen. na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Amen. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay agawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Ganda. Okay. So, dito ay bababa ang Panginoon mula sa langit. Yes. So, ibig sabihin, talagang mayroong piyesta pala ang nito. Pagbabalik ng ating Panginoon. Napaka mapalad na pag-asa. Ito yung dakilang pag-asa na hinihintay natin, tayong mga mananampalataya. Ang sabi nga, ang sementeryo, ang pinakamalungkot na lugar. Pero pagdating ng Panginoon, ang sementeryo, ang pinakamasayang lugar dahil sa reunion. Makikita nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga namatay na kay Kristo ay babangon, sabi. Hindi tayo kung halimbawa naabutan tayo, hindi tayo mauuna doon, kundi sabay. Dahil babangon ang mga namatay kay Kristo. Ang ganda ng hiwaga na ito, Brother Tano. Gigisingin sila ng ating Panginoon sa isang trumpeta, Sabi niya, sa isang kisap mata, sa pagtunog ng trumpeta, may isang sigaw. May tinig daw ng anghel. Ibig sabihin, Brother Tan, alam ng mga taong namatay kay Kristo yung tinig ng Panginoon. Yes, kasi ganda, no? Kilala nila ang kahit Panginoon. na sila ay namatay, no? Pero darating sa isang pagkakataon na sila ay kanilang maririnig yung tinig ng ating Panginoon. Kaya ako, sabi ko, kahit na mamatay ako, ang inaano ko na makalakip ako doon sa unang pagkabuhay. Amen. Okay. So, kasi yun yung dakilang pag-asa. Yung mamatay ka man, pero makalakip ka doon sa unang pagkabuhay, ay may pag-asa ka. So, dito ay ipinapakita yung tinig, kaninong tinig yung ating pinapakinggan, Brother Tan? Siyempre, yung sa ating Panginoon. Alam daw ng tupa kung sino ang kanilang pastol. Kaya yan po ay isang paalala sa atin. Anong tinig yung ating pinapakinggan? Kaninong tinig yung ating laging pinapag-aralan? Okay. So dito ay ang sabi pa dito ay makakasama natin magpakailanman
ang ating Panginoon. Napakagandang reunion yon. At yung magpakailanman na yan ay walang katapusan. Okay. So ibig sabihin ay talagang ang lupang ito ay hindi yung ating tirahan, Yes. Brother Tan. Ganda ng bakasyon natin, Brother Tan. Okay. So, ang sabi pa dito ay sino ang kasama ni Jesus sa kanyang pagdating? Aba. Sabi po sa Matthew 16 verse 27, Opo. sapagkat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel Opo. sa kalwalhatian ng kanyang ama, at kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Ibig sabihin kanyang huhusgahan ang tao ayon sa kanyang gawa. Oh. Ay kung Kaya may ano nga doon mabuti at tapat na alipin, manahin mo ang buhay na walang hanggan o yung pamana sa iyo ng Panginoon. Pero kapag hindi tayo tapat na alipin, nakatiwala, ay hindi tayo kasama doon na papasok doon sa kaharian ng langit. Oo. Okay. So yan po ay isang paalala para sa atin na talagang yung gawa ba natin ay nakakabuti sa harap ng ating Panginoon o ito'y hindi nakakabuti sa ating Panginoon. Okay. Yan po ay isang paalala. At ang sabi pa rito sa Mateo 24:30, ito po yung kung ipapakita po sa atin kung papaano kaganda ang pagdating ng ating Panginoon. Sabi po sa Matthew 24 verse 30, pagkatapos ay lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at tatangis ang lahat ng mga lipi sa lupa, at makikita nila ang anak ng tao na dumarating na nasa mga ulap ng langit na may kapangyarihan at dakilang kalwalhatian. Kaganda ng pagdating ng ating Panginoon. Yes. Okay. So nawa po ay makasama tayo dito at naisin natin, no? Talagang magkaroon tayo ng intentional na relasyon sa ating Panginoon. Yes. No? Sinasadya natin. Sinasadya. Okay. Yes. Ano bang ating sinasadya? Ang paglapit sa Panginoon o paglapit sa ibang paraan? Kaya yan ay isang paalala para sa atin. Kaya ang sabi pa rito sa bago tayo magtapos, Brother Tan, matagal pa. Okay. Sa 1 Corinto 15:51 hanggang 53. Ano bang sabi diyan? Makinig kayo. Amen. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Mm. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta. Opo. Sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira, at tayo'y babaguhin sapagkat kailangan itong may pagkasira ay mabihis ng walang pagkasira, at itong may kamatayan ay mabihis ng walang kamatayan. Ang ganda, no? So dito dapat nating makita, no, na babaguhin ng Panginoon yung ating lupang katawan. Yes. Kasi itong ating katawan na ito ay Karnal. sadyang may likas. may likas ng kasalanan. Oo. Kaya babaguhin ito ng Panginoon, papalitan niya ito. Kapag kasi may likas ng kasalanan, ang kasalanan, ang bunga kasi noon kamatayan. Pagkakasakit, pagkakasira ng katawan. Opo. Kaya sabi niya, yung may pagkasira na katawan ay papalitan niya ng walang pagkasira. Yung may kamatayan na katawan ay papalitan niya ng walang kamatayan. At yung mga nabuhay, buhat sa mga libingan, ay kapag bumangon yon, bago na yon, bago na ang kanilang katawan. Wala ng pagkasira at wala ng kamatayan. Oo. Bakit hindi binabanggit dito yung pagkasira ng yung karakter? Bakit? Yung karakter. Ano bang ang mga tao na ito na mga namatay at mga naabutan ng pagdating ng ating Panginoon
ang karakter nito ay nahahanda, angkop sa langit. Mm. Yung mga hindi babangon sa libingan, ang mga karakter nun, hindi Kaiba. angkop sa langit. Aba. Kaya, habang nabubuhay tayo, praktisin natin ang karakter ng ating Panginoon, mamatay man tayo. Kasi na-practice na natin yun. Oo. Dala man tayo sa langit, ang karakter na ikinabuhay natin sa sanlibutan ito, Ay karakter. ay karakter ng ating Panginoon. Amen. Ganda mga giliw namin mga tagapakinig. Dito, tina-challenge yung ating karakter, Brother Tan. Ngayon, tina-challenge. Sina-challenge tayo. Yeah, Mayroong maraming mga example Mm. sa sabi ni Pablo, sabi niya, gayahin ninyo ako, yung aking karakter, kagaya ng paggaya ko kay Kristo. Hindi sinasabi ni Pablo na pero sabi ang pattern kasi si Kristo talaga. Oo. Sabi niya, Ang- kagaya ng paggaya ko kay Kristo, sabi niya, tinalikuran ko yung lahat, tinuring kong lahat na basura, lahat ng mga kalayawan sa sanlibutan ito, lahat ng mga kasiyahan sa sanlibutan ito, tinalikuran ko, makamit ko lamang si Kristo. Amen. Okay, ganda. Kaya itong karakter na ito, Brother Tan, ay marami ang nag-struggle. Marami ang May isa pang example ang ating Panginoon. Oh. Ang mabuting Samaritano. Oo nga. Yung mabuting Samaritano, Hindi akala yun. mo, hindi yun, pero ang karakter no na angkop sa karakter ng ating Panginoon. May dumaan na pari, may dumaan na libita, mga taong simbahan ito. Taong Pero simbahan yan, oo. Taong nakakilala sa Diyos yan. yes, Pero hindi nila pinansin yung binugbog ng mga tulisan. Inagawan ng mga pag-aari, Oo. ninakawan, binugbog. Pero yung Samaritano, sabi niya, tingnan niyo itong Samaritano, kinupkop niya, ginamot niya ang mga sugat, dinala niya sa panuluyan, sa hotel. Sinabi niya doon sa may-ari ng hotel, kung may babayaran siya, babalik ako mga ilang araw. babayaran. Sabi niya, asikasuhin mo lang siya, babayaran kita. Ganda. Yun yung example ng karakter ng ating Panginoon na ikabuhay natin sa sanlibutan ito. Oo. Kaya, kamusta yung ating karakter ngayon? Challenge sa atin to ng mga Challenge, Kristiyano. opo. Kilala natin si Kristo kung ano ang karakter ng ating Panginoon at inaano natin siya, sinusundan natin siya. Wag nawang mangyari. Aking ipinapanalangin mga kapatid. Na wag nawang mangyari sa atin. Tayo'y tinuturing ng mga Kristiyano, pero hindi natin nagagawa ang karakter ng ating Panginoon. Baka magaya tayo doon sa Libita. Taong simbahan 'yon. Pero hindi iniwasan niya ang paggawa ng mabuti. Wag nating iwasan ang paggawa ng mabuti, kundi gawin natin kung nangangailangan ang ating kapwa. Amen. Nawa po ay maging hamon ito sa bawat isa sa atin. Purihin ng Panginoon at pahalagan po natin ang pagpunta at paglapit sa ating Panginoon. Yes. Ang tanging pag-asa, ang dakilang pag-asa ay ang ating Panginoon. Pagpalain po tayo sa umagang ito at salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Mayroon pong pag-asa at mayroon pang natitirang pag-asa na dapat nating abutin, kundi ang paglapit natin sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, mahabagin at makapangyarihan po kayo sa lahat. Kagalakan sa amin, Panginoon, na muli naming pag-aralan ang inyong banal na salita. At sa aming mga natutunan ngayon, Panginoon, kaming lahat ay laging magtalaga ng aming buhay at lumapit sa inyo, sapagkat kayo ang natatangi ng aming pag-asa, ang dakilang pag-asa. Wala kaming kakayanan. Sa taga ng amin, wala kaming magagawa. Kundi kami ay umaasa sa inyong banal na kapangyarihan. Ang pagkasi ng banal na Espiritu ang inyong ipagkaloob sa inyong mga anak, sa aming mga tagapakinig, kaming lahat, Panginoon. Yes, Lord. Upang ang aming mga puso, ang aming mga isipan ay mabago. At ito ay maitoon sa pagtitiwala sa inyo ng lubusan, mahal na Diyos. Samantalang ang aming mga napag-aralan, mahal na Diyos, ito'y tumimo sa aming mga puso't isipan. At lagi naming pagbulay-bulayan ito at gawin namin ito. At ihanda kami, Panginoon, sa tulong ng inyong kapangyarihan. Ihanda kami na ang aming mga karakter ay maging angkop
na manirahan dyan sa langit na bayan na inyong inihanda sa bawat isa sa amin. Pagpalain kaming sama-sama, itulot na kami ay mabigyan ng magandang kalusugan Yes, Lord. upang sa susunod na Miyerkules, muli kaming mag-aral ng inyong banal na salita. Pagpalain din ang aming mga tagapakinig, samantalang sila'y patuloy na tumutuklas ng mabuting balita tungkol sa inyo, Panginoon. Ang banal na Espiritu ang inyong ipagkaloob upang patuloy nilang tuklasin ang inyong kabutihan, ang inyong pag-ibig sa bawat isa sa amin. At kaming lahat ay sa inyong nalalapit na pagdating ay sama-sama na aming kapanabikan na sasabihin, ito ay aming Diyos. Kami ay kanyang ililigtas sapagkat kami ay namuhay na aayon sa inyong banal na kalooban. Pagpalain kaming sama-sama, Yes. ang bendisyon ng langit ang siyang igawad sa bawat isa sa amin. Maraming salamat na kami ay inyong sasamahan at tutugunin ang aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Sige po, at ito po ay part 1. Next week ay part 2 ng ating pag-aaral. Siya'y darating,